Napakaaga kong nagising kahit na panay ang tahimik kong paghikbi kagabi. Siniguro kong nailabas ko na ang lahat ng pait na naramdaman ko sa aking dibdib at pati ang aking mga agam-agam. Naisip kong sumuko at iwanan na lamang si Demetre, ngunit hindi maaari. Ako ang asawa, ako ang may karapatan, ang kabit ang siyang dapat lumugar. Sinulyapan ko muna si Demetre na mahimbing na natutulog sa aking tabi bago ako tumuloy sa banyo. Mabilis akong naligo at nagbihis ng pambahay. Nang matapos ako ay dumiretso kaagad ako sa kusina. Naabutan ko pa si Marcia na nagkakape sa dining table. "Good morning ma'am." "Good morning din." Nagpainit kaagad ako ng tubig sa heater habang kumuha ng kawali para magluto ng agahan ni Demetre. Egg, bacon, sandwich bread ang gusto niya kapag umaga at kape, kaya naman madali sa akin ang gumawa niyon. Sinigurado kong bago siya kumain ay mainit pa yun. Ilang sandali pa ay hindi nga ako nagkamali, bumaba si Demetre na nakapormal na suot. It's his usual working attire, polo shirt and slacks. Gwapo ang asawa ko. Walang duda doon. He is only 32, yet he's already the mayor of our town. Marami ang humahanga sa kanya, maging bata at matatanda sa aming lugar. "Good morning, honey." Nilapitan ako ni Demetre at niyakap ng mahigpit. Hinalikan niya rin ang aking lobby ng mabilis. Hindi man lamang ako nakaisa. Paano tayo makakabuo ng prinsesa at prinsepe niyan? "Ano ka ba? Pwede naman tayong gumawa kahit kailan mo gusto, honey. Hindi mo naman siguro ako iiwan, kaya marami pa tayong pagkakataon." Nakapaskil pa rin sa kanyang mukha ang isang ngiti, ngunit nang tingnan ko ang kanyang mga mata ay nabanaag ko ang agam-agam doon. Martir man kung martir, ngunit ipaglalaban ko ang aking karapatan. Hindi ako sesuko dahil alam kong umpisa pa lang ng laban. Sa mga nagdaang taon ng buhay ko, marami akong mga bagay na tutunan. Mulat ako sa katotohanang ayaw sa akin ng aking ina. Naging matagumpay akong artista dahil sa pagsusumikap, ngunit ang mas nakakahigit doon ay dahil hindi ako sumuko. Sa buhay may mga bagay na kailangan mong ipaglaban. Pinili kong mahalin si Demetre. Pinakasalan ko siya hindi dahil perpekto siya, kundi dahil tinanggap ko rin ang mga imperfections niya. Ang pagtataksil ay isang kasalanan, pero kung susukitin ko siya ngayon, bakit ko pa siya minahal? Sa ngayon, isa lamang ang hiling ko, sana makaya ko ang lahat, sana mas maging matatag pa ako. Umupo ka na, mag-almusal ka na, mukhang masarap ang agahan ko, honey, pero mas masarap ka. Natanong ko tuloy ang aking sarili kung bakit may mga taong sinungaling, paano nila nakakayang magsinungaling kung alam nilang may masasaktan sila? Siyempre naman, honey, para sa'yo kaya dapat masarap. Kinindatan ko pa siya na para bang walang nangyaring kakaiba, na para bang hindi siya nagkasala sa akin. "Subuan na lang kita mahal, mas gusto kong nabubusog ka kahit hindi na ako, mahal kita, Hilda." Sa mga sinasabi ni Demetre ay nais kong maluha. Ngunit ako na mismo ang pumihil sa aking sarili. Kahit dama kong totoo ang kanyang sinabi, ngunit nasa sapawan yun ng mga eksenang aking nakita. Baka lang game na tayo dito, mapag-alitan pa tayo ni Marcia, pang-aasar ko sa kanya. Kailangan kong piliting maging normal, kailangan kong magpanggap na ayos lang. Akmang susubuan ako ni Demetre nang makarinig kami ng isang pagtikim, sabay namin itong nilingon at bumungad kaagad sa amin ang aking kakambal. Napakaganda nito dahil bihis na bihis. "Sorry to bump in, pupunta kasi ako sa bayan at sasabay na sana ako sa'yo Demetre, ayos lang ba?" "Bakit ang aga mo naman yata, kakain pa lang si Demetre." "Makikikain na rin ako, Hilda, alam mo na, walang pagkain sa bahay, tinamad akong magluto eh." Umupo ka agad dito sa aking tabi. "Demetre, pakitimpla naman ng kape, please." Napataas ang kilay ko sa sinabi ng kapatid ko. Maging si Demetre na nasa aking harapan ay naibalik ang kutsarang may lamang pagkain sa kanyang plato. Nagpunta ito sa kitchen counter at agad na nagtimpla ng kape para sa aking kakambal. Napataas pa ang kilay ko nang mapagtantong alam niya ang gusto nitong timpla. "Alam mo, Helga, dapat matuto ka ng magluto. Matanda na si nanay para siya pa ang aasahan mo sa lahat." Malaki na ang nabago kay Helga, ibang-iba na siya sa dating mahinhin at pino. Malaki din ang pagbabago sa pakikitungo niya sa akin, hindi man niya aminin. Alam kong nagsimula iyon nang maging asawa ko si Demetre.
Mag-iingat ka, honey. Naging payapa kahit papaano ang aming agahan kahit pa napupuno ito ng tensyon. Kumain ako ng tahimik at pati na rin si Demetre habang bumangka naman ang aking kapatid. Sa bawat salitang kanyang sinasabi kanina ay gusto ko siyang suplahin, sa bawat katagang kanyang binibitiwan ay gusto ko siyang sagutin, ngunit, nanatili akong tahimik. Mag-iingat ka rin. Tumawag nga pala si Gilbert, pwede mo bang puntahan ang Maisan? Hindi ko na kasi madadaanan dahil may session pa sa munisipyo ngayon, mahal. Napakamot pa siya sa kanyang ulo at mukhang hindi sigurado sa kanyang sinasabi. Ngumiti naman siya sa aking naging sagot at hinalikan ako sa lobby. Hinalikan ko rin siya pabalik, sa pamamagitan ng halik ay pinadama ko sa kanya ang aking pagmamahal. Ilang saglit pa ay bumusina ang kotse ng aking asawa, natigil kami sa ginagawa at tiningnan ito, bumungad kaagad sa amin ang inis na mukha ng aking kapatid. Tinaasan ko siya ng kilay, kung naiinip ka Helga, mauna ka na. Huwag kang mag-alala, Hilda. Kapag napasa akin na ang candy, hindi na ako ngangawa. Halika na nga, Demetre. Para namang hindi ka uuwi. Agad akong napatingin kay Demetre, pilit kong inaaninag sa kanyang mga mata ang isang bagay na maging ako ay hindi alam. Mahal kita, Demetre, mahal din kita, Hilda, at sa'yo lang ako uuwi. Tama si Demetre, sa akin lang siya uuwi, dahil hindi ko siya ibibigay, kahit pa sa sarili kong kapatid. Pagkatapos nilang umalis ay naisipan kong tawagan si Ancheta, alam kong siya lang ang tanging makakaintindi sa aking nararamdaman. Hinintay kong sagutin ni Ancheta ang aking tawag at hindi nga ako nagkamali. Hello, naisip ko rin kung katulad ba ng nararamdaman niya noon ang nararamdaman ko ngayon, kasi kung tutuusin pareho kaming niloko. Ancheta, ano ba yun? Hoy, bruha ka, huwag mo akong pinapakaba, spill the beans, dali. Iniisip kong tama bang itanong ko sa kaibigan ko ang mga bagay-bagay na magpapaalala sa kanya sa masasakit na karanasan niya sa piling ng dating asawa, pero kung hindi ko naman gagawin, paano ako magsisimula? Anong ginawa mo noong unang nalaman mong nagluloko si Raul? Alam kong nagulat ang kaibigan ko sa aking sinabi dahil ilang sandali pa ay hindi man lamang ito nagsalita. Alam mo Hilda, isang gabi kong iniyakan ang bagay na yon. Naisip ko ngang magpakamatay dahil pakiramdam ko wala akong kwenta. May mga anak na kami pero nagawa niya pa rin akong lukuhin. Pero inisip ko, dapat maging matatag ako, ipaglalaban ko ang karapatan ko. Ipaglalaban ko ang pagsasama namin para sa mga bata. Inaway ko siya, syempre. Alam kong pinapatatag niya lang ang sarili noong isang araw na nagkita kami. Ganoon naman yata siguro ang lahat ng mga babae. Women can pretend to be strong but deep inside they're broken. I want to hug you right now, Ancheta, for being strong and for being a mother to your kids. Batid kong kung magpapatuloy pa ang aking kaibigan ay baka pareho lang kaming masaktan. Nandoon ako noong mga panahong nagluluksa ito. Pero ngayon, hindi ko siya maaaring iduit sa nangyayari sa akin. Buhay ko ito. Ako dapat ang humarap nito. Kung pagiging makasarili man ang paglilihim, mas gugustuhin ko na lamang na maging ganoon ako. Mas gugustuhin ko lamang na sarilinin ang aking problema. Natatakot ako na hindi ko alam. Natatakot akong baka kapag sinukuan ko si Demetre ngayon, bumalik na naman ako sa pag-iisa. Matagal akong namuhay ng malungkot. Si Helga lamang ang tanging sandigan ko ngunit nawala pa ito. At ngayon, natatakot akong pati si Demetre ay mawala rin. Kapag nasaktan ka na ng sobra, kusa na lamang susuko ang puso mo. May isip mo na lang na tama na. Hindi na sila worth it. We can be as martyrs as we want. Naisip ko rin ang sinabi sa akin ni Ancheta kanina. Fight if it is still worth it. Naalala kong pinakiusapan nga pala ako ni Demetre para puntahan ang aming Maisan. Marcia, magluto ka na agad ng tanghalian. Baka mamaya pa ako makakauwi. Opo ma'am, ako na po ang bahala o may gusto ka pong kainin ma'am? Wala, kung ano na lang ang gusto mo. Kung hindi ako aabot sa tanghalian, pakihatid na lamang sa tauhan ang pagkain. Nasa may Maisan lang ako. Ilang metro lang ang aking nilakad at narating ko na ang isang malaking quadra ng mga kabayo.
Tinungo ko ang quadra ng mga kabayo at kinuha ang aking paboritong alaga, si Bingo. Good boy. Pinatakbo ko kaagad si Bingo at pareho naming dinaanan ang malawak na lupain na ilang kilometro pa mula sa aming mansion. Natano ko kaagad ang malalawak na taniman ng tubo. Maging ang mga maysan ay nakikita ko rin. Magandang umaga. Kumusta po? Bati ko sa grupo ng mga magsasaka. Magandang umaga din, Mayora. Saan po ang tungo nyo? Pupunta po ako sa maysan. Titingnan ko lang. Aba baka sa bagong tanim po. Doon din po kami tatango. Ang grupo po kasi naman ang magtatanim doon. Mauna na po ako. Hihintayin ko kayo doon. Salamat po. Pinasibad ko agad si Bingo at mabilis naming narating ang bakanteng lupain. Nakita ko kaagad si Gilbert sa gilid ng kanyang sasakyan na nakasandal doon. Kapag nahulog ka sa kabayo, wala ako para tulungan ka. Bumaba ako sa kabayo at sa malasan ay nawalan pa ako ng balanse. Sinalo kaagad ako ni Gilbert at natatawang tinitigan ako. Kakasabi ko pa lang, nangyari na agad. Minsan kasi, kailangan mong mag-ingat. Malay ko bang mamalasin ako saktong pagbaba. Sa susunod, huwag mo na akong seluhin kung napipilitan ka lang. Napakaswerte ng kapatid ko sa'yo, Hilda, kaya bilang kapatid ni Demetre ay obligasyon ko ring alagaan ka. Nasa likod ng sasakyan ko ang binhi, ikuha na lang, ang mga mag-aararo, parating na rin, magpahinga muna kayo saglit. Agad naman siyang sinunod ng mga ito. Napagtanto ko ring magaling si Gilbert sa pakikasama sa mga trabahan. Ilang sandali pa ay nagsisimula na ang lahat sa pagtatanim ng mais. Gusto kong subukan yan. Paalam ko kay Demetre nang makita ko siyang naglalagay ng binhi sa isang plastik na lagayan. Ang mga babaeng maporma gaya sa'yo, pinapaupo lang. Tsaka hindi ka marunong. Habang pinagmamasdan ng malawak na lupain ay saglit kong nakalimutan ang aking problema. Siguro nga, kailangan ko lang talagang magkaroon ng isang payapang paligid para makahinga naman ako sa lahat ng mga pinagdadaanan ko sa buhay. Oh, para sa'yo. Itinaas ko ang aking paningin upang makita ng maigi ang iniaabot ni Gilbert sa akin. Isa itong bote ng mineral water at mukhang malamig pa iyon. Ano namang gagawin ko dito? Iinuman, hindi mo naman pwedeng ipaligaw yan. Nakakainis ka talaga Gilbert, alam mo yun. Lagi mong sinisira ang araw ko. Nakakainis nga ako, kaya mas gusto mo si Demetre kaysa sa akin. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Demetre. Mabilis ang aking lakad na para bang nakikipagkarera ako sa isang bagay na hindi ko naman matukoy kung ano. Hilda, ang mga salita ni Gilbert ay nakakakilabot sa akin. Nababaliw na ba siya? Hilda, makinig ka, hindi ko intensyong sabihin. Narinig kong sabi niya sa akin nang magkatapat kami. Sinipa ko si Bingo sa tagiliran at agad itong tumakbo. Iniwan ko si Gilbert. Iniwan ko siya dahil hindi ako dapat nakikipaglapit sa kanya. Hindi ko dapat isipin ang sinabi ni Gilbert ngunit hindi ko maiwasan. Pinakalma ko ang sarili at tinawagan ang opisina ng aking asawa. Hello, honey. Ay, ma'am, si Susan po ito. Wala pa po si Mayor, baka may pinuntahan pa po, informa sa akin ng sekretarya ni Demetre. Nasaan na naman ang magaling kong asawa? Bakit ba ang kulit mo, Hilda? Hindi nga ako makakadalo. Busy ako, bungad kaagad sa akin ni Helga sa kabilang linya. Gusto ko lang namang samahan mo akong tumanggap ng aking parangal, Helga. Alam mo, kahit naman wala ako pwedeng mo pa ring tanggapin ang trophy mo. Pero, Helga, ang ayaw ko sa lahat Hilda, yung makulit. Si Demetre ang imbitahin mo, hindi ako. Mukhang wala na nga akong magagawa. Gusto ko lang naman sanang makita at makasama ang aking kapatid kapag tatanggap na ako ng aking tropeo. Lahat ng naabot ko ay para sa kanila. Bahagi sila ng aking pagsusumikap at tagumpay. Ngunit, dahil ayaw ni Helga mukhang hindi na mangyayari ang bagay na iyon. Ang lahat ng pagsisikap ko ay nagbunga rin. Noon pangarap ko lamang ang maging artista, ngunit sobra-sobra pa ang dumating sa akin. Naging sikat ako at tiningala. At higit sa lahat, ako ang itinanghal na Best Actress ngayong taon. Akala ko ikaw ang sandigan ko.
Kahit mabigat sa aking dibdib ay pinatay ko ang tawag. Isang eksena ang aming ginagawa para sa aking pelikulang panghapon. Miss Hilha, ready na daw po ba kayo? Tumanggo ako at agad na tumayo. Isa akong may bahay sa pelikulang ito kaya maluwang na duster lamang ang aking suot. Wala rin akong kolorete sa mukha kaya naman mas magaan ang pakiramdam ko. Pumwesto ako sa harap ng aking kapwa-artista at pilit na kinakalma ang sarili. Hindi madali ang aking trabaho kaya naman paulit-ulit kong inaalala sa aking utak ang aking linya. Lights, camera, action, humarap kaagad ako sa aking kapareha, agad-agad na tumulo ang aking mga luha, napapailing pa ako at dinama ko ang aking mga linya. Ano ang kulang sa akin, bakit mo nagawa sa akin ito, pumili ka, ako o ang babae mo? Niyakap ako ng aking kapareha, malungkot din ang kanyang mga mata. Habang ako naman ay isiniksi ang sarili sa kanyang dibdib. Ikaw lang ang pipiliin ko, Jeff. Hindi ko sinasadya, nangyari na lang bigla, pero mahal kita. Cut, sigaw ng direktor, nagpalakpakan ang lahat. Humiwalay kaagad ako sa aking kapareha at nginitian ito ng bahagya. Natatakot akong baka makita pa kami ni Demetre sa ganoong posisyon. Selosa pa naman ang boyfriend ko. Ang galing mo talaga, Miss Hilda. Deserve ang Best Actress Award, masayang sabi sa akin ng aking PA, agad ako. It's been a while since I started waking up early and sleeping late, katulad na lamang ngayon. Ilang take pa ang ginawa namin hanggang sa matapos kami. Nandyan na po ang sundo mo, Miss Hilda. Kanina pa yan naghihintay, informa sa akin ng aking PA. Dapat pinapasok mo na lang dito sa tent. Nasaan ba si Demetre? Ay, Miss, hindi po si Sir Demetre mas guwapo po. Sino namang susando sa akin maliban kay Demetre? Dali-dali kong inayos ang aking mga gamit sa tulong ng aking PA. Gilbert, nilapitan ko kaagad si Gilbert nang may pagtataka, habang ito naman ay titig na titig sa akin. Kapag ganito niya ako tingnan ay kinakabahan ako. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Demetre? Nasa balayan. Umuwi na kaya ako na lang ang inutusan niyang sumando sa'yo. Kinuha ni Gilbert ang bitbit kong bag at nauna na sa aking maglakad. Salamat. Pareho kaming tahimik ni Gilbert habang nasa biyahe. Kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa ng aking cargo jacket at tinawagan si Demetre. Bakit hindi ka man lang nagsabi na hindi mo pala ako masusundo? Sorry, honey, may pinapagawa kasi si Daddy. Pwedeng mag-commute ka na lang muna. Agad-agad ay binalingan ko si Gilbert na abala sa pagmamaneho. Sige, natahimik ako matapos ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Naguguluhan ako dahil sa sinabi ni Demetre sa akin. Bakit sabi mo, pinapasando ako ni Bernard? Why did you lie, Gilbert? Kung sasabihin ko bang sinadya kong sunduin ka, sasama ka ba sa akin? Babae akong tao kaya may pakiramdam ako kung bakit niya ito ginagawa. Mahal ko si Demetre at siya lamang ang lalaking mamahalin ko, Gilbert. Kaya tigilan mo na ito. Napaluha na lamang ako habang inaalala ang tagpong yun sa aking buhay, sumasakit ang aking dibdib sa isang realisasyon, hindi ko alam ngunit pakiramdam ko ay matagal na akong naloko, pakiramdam ko matagal na akong naging bulag. Dahil sa sinabi sa akin ni Susan ay mabilis akong nagbihis. Mabilis akong nagtungo sa munisipyo gamit ang pick-up ni Demetre. Magandang hapon, Mayora, bati sa akin ni Susan. Dumiretso kaagad ako sa opisina ni Demetre, saktong pagbukas ko ay bumulaga sa akin ang isang tagpo na mas lalong nagpasakit sa aking puso, nanunuot ang pait na parabang nilulukob ang aking buong pagkatao. Si Demetre at ang aking kakambal na nagtatawanan. Nakuha ko kaagad ang kanilang atensyon, pumasok ako sa loob at walang kakurap-kurap kung tinitigan ang aking asawa, nakatingin ito sa akin at nakangiti ngunit alam kong pilit lamang yun. Sinuyod ko ang aking paningin at nakitang may pagkain sa mesa na pumapagitna sa dalawa. Ngunit ang mas lalong nakadagdag sa sakit na aking nadarama ay ang katotohanang isang order lamang iyon. Hinawakan ko ang aking dibdib habang pilit kong pinipigilan ang aking mga luha. Natanong ko na lamang ang aking sarili kung kaya ko pa ba. Hanggang saan ang kaya kong gawin para sa pagmamahal ko sa